Nakikita nyo ngayon sa mapa ng mundo ang mga lokasyon ng lahat ng mga craters ng impact, ng mga meteorite, asteroid at kometa na malinaw na natukoy sa ibabaw ng ating planeta. Ang bawat bilog ay kumakatawan sa malalakas na pangyayari at habang lumalaki ito, mas malakas ang enerhiyang inilabas. Ngayon, dadalhin ko kayo sa paglalakbay sa mundo upang tuklasin ang mga pilat ng planeta na hinukay ng mga piraso ng kalangitan na bumagsak dito. Mga pirasong yelo at metal na tumama sa atin ng mas mabilis sa bala, nag-iwan ng kamanghamanghang bakas sa lupa na nagsasalaysay ng nakakatakot na kwento. At sa halos 200 kilalang impact crater na ito, titingnan natin ang mga pinaka-napreserba at pinakakamangha-mangha, simula sa pinakamaliit sa kanila. Delikado lang ito kung babagsak sa inyong bakuran o kalapit lungsod. Unti-unti tayong papalapit sa mga pangyayaring di malilimutan ng daigdig at maaaring pagsisihan ninyo ang inyong kapanganakan. Kahit pa bumagsak sila sa ibang bansa o ibang kontinente. At ngayon, balikan natin ang ating mga impact crater. Simula sa isa sa mga pinakabago at pinakamaliit na alam natin, ang Sakarangkas. May lapad na 13 metro at lalim na 5 metro. Nabuo ito sa Peru noong 2007 dahil sa pagbagsak ng halos kalahating metrong meteorite sa lupang luwad. Kamangha-mangha, sobrang bihira ang ganitong maliit na crater. Kahit may tinatayang 20 meteorite na tumatama sa mundo kada taon na kayang gumawa nito. Kadalasan, nadudurog ang mga ito at nagiging alikabok sa atmosfera dahil sa alitan bago dumating sa lupa. Kadalasan, ang mga bumabagsak sa lupa ay napupunta sa karagatan o hindi natatagpuan dahil sa mga walang taong lugar. Kaya iniisip na ilan lang talaga ang nabubuong mga bunganga na katulad ng karangkas sa bawat siglo. Ngayon, bisitahin natin ang pinakamalaking isla ng Estonia, kung saan pwede kang maglakad sa loob ng 8 bunganga ng kali. Na lahat ay nabuo mahigit 5,000 taon na ang nakalipas. Dahil sa pagdating ng iisang bagay lang na tinatayang may bigat na 50 tonelada. Naghiwa-hiwalay ito sa maraming piraso, ilang kilometro mula sa lupa, bago bumagsak bilang magkakahiwalay na tipak. Ang pinakamalaki rito ay nagdulot ng bunganga na 110 metro ang lapad at 22 metro ang lalim. Kung sa tingin mo ay maliit ang laki ng mga bungangang ito, isipin mo na ang mga banggaang bumuo sa mga ito ay nagpasabog ng halos 80,000 metro kubiko ng tinunaw na bato, ilang kilometro ang taas, habang halos agad na sinunog ang mga halaman sa loob ng 6 na kilometrong radius. Habang ang mga pagyanig ng crust ng mundo ay nagdulot ng tsunami sa dagat Baltiko, na ang mga bakas ay natagpuan hanggang sa Sweden. Tandaan natin na walang bunganga ngayon na simpleng butas, dahil sa mismong banggaan, mas mataas ang presyon kaysa sa gitna ng mundo. Ang mga batong unang tinamaan sa lupa ay hindi sumisipsip ng lakas ng banggaan. Dahil sa init, nagiging parang salamin ang mga ito, nagsisingaw at kumakalat bilang tunaw o plasma sa iba't ibang direksyon. Sa timog Algeria, sa gitna ng mapanganib na Sahara, naroon ang bunganga ng banggaan ng Amgid. Ang bungangang ito ay halos 100,000 taon na. Maaaring may mga taong nakakita sa meteoritong lumikha nito habang lumilipad sa langit. Bago ito bumagsak na parang katapusan ng mundo. Kahit na ang tama ay gaya ng madalas mangyari, lubos na nadurog. Alam natin na sa pangkalahatan, ang sukat ng isang bunganga ay 20 beses na mas malapad kaysa sa laki ng bagay na bumangga sa lupa. Para makabuo ng butas na may lapad na 550 metro at lalim na 65 metro, kailangan natin. Kaya kailangan ng bulidang may halos 30 metrong diametro na tumama sa lupa, halos doble sa laki ng kay Amgid. Sa hilaga ng Australia, naroon ang kamanghamanghang bunganga ng Wolf Creek. Na may lapad na 900 metro at lalim na 60. Bigla itong nabuo mga 300,000 taon na ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang maglakad sa Afrika ang unang sapiens. Wala pa ni isa sa kanila ang nasa Australia nang bumagsak ang meteorite na may 40 metrong diametro. Para mapasama sa kategorya ng butas na lampas 1 kilometro ang lapad,
titigil tayo sa sikat at magandang meteor crater na kuhanan ng litrato. Nakatago sa mga buhangin ng Arizona, ang peklat na ito na may 1.2 kilometro ang diametro at 100 at 80 metro ang lalim ay matagal nang pinag-aralan sa lahat ng aspeto. Alam na natin ngayon na ang krater na ito na may bahagyang parisukat na hugis dahil sa mga bitak na nagbigay direksyon sa pagkompres noong impact ay nabuo 49,000 taon na ang nakalipas ng isang projectile na may 50 metro ang diametro gawa sa halo ng bakal at nikel at may halos parehong densidad ng isang anvil. Sa pagtama nito sa ating planeta, sa bilis na halos 15 kilometro bawat segundo na. 150 beses na mas mabilis kaysa sa isang train a grande vites na tumatakbo sa pinakamabilis nitong takbo. Ang meteorite na lumikha ng crater ay kasing bigat ng 30 Eiffel Tower at naglabas ng enerhiya na 2,000 beses na mas malakas kaysa sa pagsabog sa Beirut Port. Oh, kung gusto mo, 150 beses ang lakas ng Hiroshima bomb. Ang napakaraming enerhiya ay naghatid ng 175 milyong toneladang bato kabilang ang malalaking kasinlaki ng bahay mula sa lupa sa isang kisap mata. Tumilapon ang mga ito sa lahat ng direksyon, sa lawak na doblet kalahati ng laki ng lungsod ng Paris. Sa ganitong uri ng bagay, napasok na natin ang kategorya ng mga tagawasak ng lungsod. Paano kung ang isang meteorite na ganito ang tumama ngayon sa kabisera ng Pransya? Ang init at shockwave na may bilis na 2,000 km kada oras ay magpapaguho sa karamihan ng gusali at halos agad papatay sa lahat ng tao. Sa loob ng 4 na kilometro mula sa punto ng impact, buti na lang para sa atin, ang dalas ng ganitong uri ng pangyayari ay humigit kumulang isa kada 1,000 taon sa karaniwan. Malawak ang mundo kaya kadalasan sa mga pagkakataon, sa karagatan o walang taong lugar, nahuhulog ang mga meteorite. Kahit kahanga-hanga ang meteor crater ay bunga ng isang malakas na impact. Kung ano ang utot ng langaw kumpara sa reaktor ng rocket na Ariane, medyo mas malaki at kaya medyo mas bihira sa dalas kaysa sa meteor. Matatagpuan sa India, mga 400 km hilagang silangan ng Mumbai, ang Lonar Crater. May edad na 52,000 taon at lawak na 800 metro, kilala ito dahil may lawa sa loob na paminsan-minsan ay nagiging kulay rosas. Kapag sobrang baba ng tubig at mataas ang alat, dumarami ang bakterya na gumagawa ng pulang pigment. Ngayon, pumunta naman tayo sa Mauritania para tuklasin, sa pinakaloob ng disyerto ng Sahara, ang bunganga ng tenumer. Isa sa pinaka-napreserbang impact crater sa mundo, may edad na 20,000 taon. Ang estrukturang ito, halos 2 kilometro ang lapad at higit 100 metro ang taas ng mga gilid, ay matagal nang inakalang tuktok ng dating bulkan na na-erode na nakatayo sa patag na disyerto. Ngunit may mga pagbabagong nakita sa mga mineral sa lugar ng impact at natuklasan din ang tektite. Ang mga batong ito na hugis luha at parang salamin na mula sa patak ng natunaw na bato na itinapon sa atmosfera at bumagsak muli sa lupa ay malinaw na nagpapakita ng pinagmulan ng butas na ito. Mga 6,000 kilometro mula rito, sa disyerto ng Namib, isang bunganga na mas malaki ng kaunti sa tenumer ang namumukod tangi sa pulang disyerto. Kahit na ito ay halos 5 milyong taon na ang tanda, ang bunganga ng Rotterdam na may lapad na 2.5 kilometro at lalim na 130 metro ay hindi pa rin nabubura ng paggalaw ng mga buhangin at pagguho ng hangin, na nagpapakita kung gaano kalakas ang enerhiyang lumikha nito. Gamit ang ganitong bagay, napasok na natin ang kategorya ng mga madaling magdulot ng malaking pinsala at kaguluhan sa malalayong lalawigan. Sa hilagang silangan ng Canada, naroon ang bunganga ng Pingwalyut. Ito ang pinakamaliit sa 8 bunganga ng meteorite na natukoy sa Quebec. Nabuo ito mga 1.4 na milyong taon pa lang ang nakalilipas. At ngayon ay mayroong isang pabilog na lawa na may lapad na 3.5 kilo.
tinawag na mata ng kristal. Ang lawa na ito, na madaling makita ang bunganga mula sa himpapawid, ay pinapainom lamang ng tubig ulan. Kaya tinatayang inabot ng halos 3 siglo ng pag-ulan bago ito tuluyang mapuno. Sa kabilang panig ng Atlantiko, sa hilagang kanluran ng Algeria, matatagpuan ang isa pang istruktura ng impact na madaling makita mula sa kalawakan at may lapad ding humigit kumulang 3.5 km. Ang crater ng impact ng Warxis ay nabuo dahil sa isang batong meteorite na tinatayang may sukat na mga 150 metro ang lapad. Tinatayang ang isang meteorite na kayang mag-iwan ng ganitong bakas sa daigdig at magdulot ng napakalaking epekto sa antas ng rehiyon ay pumapasok sa atmosfera kada 15,000 taon sa karaniwan. Marami sa mga crater na ito ay natatabunan agad ng tectonic plate o sediment, kaya hindi pa lahat natutuklasan. Dito sa hilagang kanluran ng Australia, ang mangkok hugis na depresyong ito, isang impact crater na may 5 km diametro na buo o mga 50 milyong taon na ang nakalipas. May dating lalim na lampas. 200 metro ngayon ay halos puno na ito dahil sa pagguho ng mga gilid nito. Tara naman tayo sa kabilang panig ng mundo para tuklasin ang Gog Crater. Matinding na erode at hinubog ng yelo sa libu-libong taon ang lugar na ito. Ang 5 kilometrong crater na ito ay may lawa na nakapalibot sa gitnang isla na nabuo mula sa lupa na tumalbog pataas dahil sa matinding impact. Parang isang higanting patak ng tunaw na bato na kinokonsentra ang bahagi ng material sa gitna. At mula ngayon, ang mga krater na liliparin natin na nabuo mula sa mas malalaking dami ng enerhiya ay magkakaroon ng mas komplikadong mga anyo. Tulad ng ipinapakita ng krater ng Tiny Bider. Na matatagpuan sa lalawigan ng Tamanrasset sa timog ng Algeria. At ang 6 na kilometro nitong diametro na may kakaibang katangian na binubuo ng kahanga-hangang serye ng mga tuktok at kulubot na halos magkakakontra ay nabuo dahil sa pagguho ng mas matatandang mga bato na hindi gaanong nakatiis sa paglipas ng panahon. Mga 15,000 kilometro mula rito, matatagpuan sa Australia ang bunganga ng Pincanini. Ang pinakamatanda sa lahat ng mga nadaanan natin hanggang ngayon. Sa larawang ito, 360 milyong taon ng pagguho ang nakikita ninyo. Hindi pa rin sapat ang mga iyon para tuluyang mabura ang bakas ng banggaang kinasangkutan ng isang bagay na may 350 metrong lapad. Kahit matagal nang nabura ang mga gilid ng bunganga at ang butas na ginawa ng pagdating ng bulido na noong una ay may lalim na 500 metro ay tuluyan ng napuno. Kita pa rin ang hugis ng bunganga dahil iba ang pagtitiis ng mga batong na apektuhan ng impact sa pagdaan ng panahon. Sa Australia pa rin, sa gitna ng malawak at mapanganib na disyerto ng Gibson, matatagpuan ang isang bunganga ng impact na may 9 na kilometro ang diametro. Tanyag ito sa mga guhit mula sa ilog na paminsan-minsan ay dumadaloy sa paligid nito. At ang bilog nitong estruktura ay nanatiling maayos na napreserba sa kabila ng 60 milyong taon na ang lumipas. Sa kabilang panig ng mundo, matatagpuan sa Brazil ang impact crater ng Vista Alegre na ang bilog na depresyon kahit na ito'y may katulad na laki at edad ay hirap na humiwalay o mapansin mula sa paligid nito. Para makakita ng isang impact structure na 10 kilometro ang lapad na malinaw pa ring nakikita, 170 milyong taon matapos ang banggaan, kailangan nating tumungo sa Utah, kung saan matatagpuan ang kahanga-hangang dome ng Ophival. Ang nakakatakot na estrukturang heolohikal na ito ay crater na nabuo mula sa sunod-sunod na concentric na singsing, gawa ng pagbagsak ng impaktor na tinatayang 500 metro ang diametro. Upang subukang maramdaman ang mga epekto na maaaring idulot ngayon ng pagbagsak ng isang meteorite katulad ng lumikha ng butas na ito, tumawid tayo sa karagatang Atlantiko upang makarating sa Ghana, kung saan matatagpuan, malapit sa malaking lungsod ng Kumasi,
ang kahanga-hangang crater ng Bosom Tui, na ngayon ay may lawa na doble ang laki kumpara sa lawa ng Annecy. Ang crater ng Bosom Tui ang pinakamalaki sa mga kamakailang crater dahil ito ay may edad lamang na 1,000,000 taon. Isa rin ito sa ilang impact crater na natukoy sa intertropical na rehiyon. May lapad na 10.5 kilometro at lalim na 500 metro. Ito rin ay nahukay dahil sa isang meteorite na may diameter na hindi bababa sa 500 metro. Malinaw na sa ganitong impact, kabilang tayo sa mga maaaring magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa bansa. Isipin ninyo kung muling bumagsak sa parehong lugar ang meteorite na lumikha ng Bosom Tui crater. Sa panahon ngayon, halos lahat ng mga nabubuhay na nilalang na nasa loob ng 100 kilometro mula sa lugar ng impact ay halos agad-agad masusunog dahil lamang sa mga radyasyong inilalabas ng apoy at plasma na nabuo. Kung makakatulong ito para mapanatag kayo, tandaan ninyo na tinatayang ang isang bagay na ganito ay pumapasok sa ating atmosfera kada 150,000 taon sa karaniwan. Pero hindi rin ito nakakapanatag. Pero mas napapaisip tayo. Punta naman tayo sa hilaga ng Quebec, mga 200 kilometro mula sa bunganga ng Pingwalyot para makita ang bunganga ng Couture. Tinatayang 430,000,000 taon na ang edad nito. Dahil sa lawak at lalim, ito lang ang lawa sa rehiyon na di nagyeyelo tuwing taglamig. Isa sa pinaka-napreserbang impact structure sa mundo at tiyak na mahirap puntahan, bunganga ng Aurunga. Makikita sa disyertong Chad at madaling matanaw mula sa kalawakan. Ang magkakasunod na concentric na guhit na may 16 na km lapad ay nabuo dahil sa isang vertical impact na nangyari mga 345,000,000 taon na ang nakalipas. Ang mga kamanghamanghang magkaparalel na guhit na nakapalibot at bahagyang bumabalot sa bunganga ay tinatawag na huardangwes, mga batong tuktok na hinubog ng hangin na laging umiihip mula Hilagang Silangan papuntang Timog Kanluran sa lugar na ito. Tayo ngayon ay tuluyan ng pumasok sa kategorya ng mga bunganga na masyadong malaki para makita ng isang tingin lamang mula sa lupa. Sa hilaga ng Australia, makikita mula sa eroplano at International Space Station ang bahagi ng bunganga ng Ghost Bluff. Kahit kahanga-hanga ang mga anyong lupa na parang bilog na hanay ng bundok at may 5 km lapad, bahagi lang ito ng mas malaking nakalubog na bunganga. Ang naiwang bahagi ng gitnang pag-angat na nabuo matapos ang banggaan. Samantalang ang panlabas na gilid ng orihinal na bunganga na may 22 km ang diametro ay tuluyang nabura ng 140,000,000 taon ng pagguho. Sa Arctic ng Canada, sa isla ng Ebon, may kahangahangang bunganga ng banggaan na 23 km ang lapad. Nabuo ito matapos bumagsak ang meteorite na lampas 1 kilometro ang diametro. Mga 39 taon na ang nakalipas. Kamangha-mangha kung may meteorite na kasing laki ng bumuo sa bunganga ng Okton na babagsak sa eksaktong lugar ngayon, mga 100 tao lang ang direktang mamamatay. Ang isla ng Devon ang pinakawalang naninirahan sa mundo at matatagpuan sa isa sa pinakamababang populasyon na rehiyon. Sa kabilang banda, kung ang parehong bagay ay bumagsak sa isang lugar na matao, halos agad nitong papatayin ang 10 milyong tao. Para ipagpatuloy ang pag-akyat sa kategorya ng mga bungangang ayaw nating mabuo, kahit sa kalapit na kaaway na bansa. Pumunta tayo sa Alemanya para tuklasin ang bunganga ng Ries, na ngayon ay nasa gitna ng isang 25 km diametro na depresyon sa medieval na lungsod ng Nordingen. Hindi madaling makita ang ebidensya ng impact dito, pero sa pag-aaral ng mga bato, natuklasang nangyari ito mga 15 milyong taon na ang nakalipas. Isang asteroid na higit 1 kilometro ang diametro ang tumama sa rehiyong ito sa bilis na 20 km kada segundo. Kung mangyayari ang ganitong pangyayari ngayon, mas mabuting huwag kayong tumira sa Europa. Dito, sa paligid ng bunganga, na halos nawala na dahil sa sunod-sunod na pagbuo ng mga lawa.
Makikita sa mga latak sa ilang 10 kilometro sa paligid ang patong-patong na tunaw na batong galing sa balat ng lupa dahil sa lakas ng banggaan. Sa ilang bahagi, literal na nalibing ang tanawin dahil sa pagbagsak ng ulap ng nagbabagang materyal. Makikita rin nakabaon sa mga bato ng rehiyong ito ang mga mikroskopikong diamante na nabuo dahil sa init at presyon ng banggaan. Dahil natunaw sa mga bato, hindi ito mapakinabangan, pero makikita pa rin sa karamihan ng lumang gusaling bato sa lungsod. Mas malaki ng kaunti ang bunganga ng Shoemaker sa Australia kaysa sa bunganga ng Reyes. Kakaiba rito, ang 30 kilometro nitong diametro ay bahagyang okupado ng panapanahong maalat na lawa na may mga kulay na nagbibigay ng parang hindi totoong itsura sa lugar. Ang bungangang ito, tinatayang 1.6 bilyong taon na, ay kabilang sa pinakamatanda sa mundo. Sa hilagang kanluran ng Groenlandia, sa ilalim ng Yawata Glacier, natuklasan sa pamamagitan ng radar survey ang isang impact crater na kasing laki ng Shoemaker. Pwede mong ilagay rito ang Washington District of Columbia o Paris nang walang problema. Ipinakita ng sample ng sedimentong kinuha sa pangunahing ilog sa ilalim ng glacier na ang bunganga na nasa halos 1 kilometro ng yelo ay malamang nabuo dahil sa impact ng asteroid na bakal na lampas 1 kilometro ang lapad. Libong kilometro mula rito sa Quebec, may kamangha-manghang dobleng impact system na kitang-kita mula sa kalawakan. Pinaniniwalaang ang dalawang bunganga na ngayoy lawa ng Clearwater na may 26 at 36 kilometro lapad ay nabuo mga 200 at 80 milyong taon na ang nakalilipas. Ito ay dahil sa binaryong asteroid, dalawang katawan na magkaugnay sa grabitasyon at may parehong kapalaran. Kaya, maaaring nabuo ang kamangha-manghang dobling ito dahil sa magkaparehong asteroid na halos sabay bumagsak sa parehong lugar sa ating planeta. Ngayon, pumunta tayo sa baybayin ng Norwega sa Dagat Barents kung saan ang bunganga ng Mjolnir ay matatagpuan. Kung wala kayong makita, ibig sabihin nito ay nasa ilalim ito ng tubig. Kahit natabunan na ito ng panahon at daan-daang metrong latak, makikita pa rin ang 40 kilometrong diametro nito sa mga larawan mula sa seismic survey. Kung may isang bulidang may lapad na 2 kilometro na tumama sa ating planeta sa mismong lugar kung saan nabuo si Mjolnir, magdudulot ito ng dambuhalang alon na aabot sa daan-daang metro ang taas na tatama sa hilaga ng Scandinavia sa loob ng kalahating oras matapos ang impact. Kamakailan lang, may mga heologong Suweko na nakatuklas ng mga bakas na nagpapatunay na may naganap na dambuhalang tsunami na tumama sa malaking bahagi ng rehiyong ito ng mundo na kalaunan ay magiging ganito. Tinatayang nangyari ito 145 milyong taon na ang nakalipas na siya ring edad ni Mjolnir. Nasa Scandinavia pa rin, mga 2,000 kilometro mula rito, ang pinakamalaking impact crater sa Europa, ang Siljan Crater. Bahagi ng depresyon na may 52 kilometro lapad ay bahagyang napupuno ng tubig ngayon. Ang crater na ito ay nabuo mahigit 400 milyong taon na ang nakakaraan noong wala pang umuunlad na buhay sa mga kontinente. Kung mangyayari ang ganitong impact ngayon, malamang na mawawala ang lahat ng uri ng buhay sa hilagang Europa. Ang ganitong kalalaking impact na may matinding epekto sa antas ng kontinente ay karaniwang nangyayari kada 15 milyong taon. At sa ngayon, 15 lang ang kilalang mga bunganga na mas malaki pa kaysa sa Siljan. At makikita ninyo ang mga lugar ng impact na unti-unting lumalabas sa mapa. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil karamihan ay matanda na at halos nakalimutan na ng panahon. Makikita lang talaga sila kapag inaral ang kalikasan at ayos ng mga bato sa ilalim ng lupa. Para maintindihan ang epekto ng ganitong malalaking pangyayari, tumuon tayo sa isa sa pinakaaral na kaganapan, ang paglikha ng Charlevoix Impact Crater sa Quebec. Sa krater na may lapad na 54 kilometro at edad na 450 milyong taon, kalahati na lang ng orihinal nitong estruktura ang makikita ngayon. Dahil ito ay nahati sa dalawa ng Saint Laurent Fault,
at ang natitira ay bahagyang nakabaon sa ilalim ng lupa sa Charlevoix. Isa sa pinakakahanga-hangang bakas ng impact ay makikita sa antas ng tao. At tiyak na ang presensya ng mga kahanga-hangang batong ito na tinawag na percussion cones na ang estruktura at oryentasyon ay tumuturo sa direksyon ng punto ng impact. Ang mga kakaibang batong ito ay nabuo dahil sa shockwave na dumaan sa supersonic na bilis sa crust ng mundo. Sa pagpataw ng pansamantalang presyon sa material na mas mataas pa kaysa sa kasalukuyang presyon sa gitna ng mundo at sa masusing pag-aaral ng mga estrukturang heolohikal ng rehiyon, nagawa ng mga mananaliksik na imodelo at ulitin ang senaryo ng sakunang ito. Ito ang pagkakataon para magpahinga sandali at muling maranasan ang hindi kapani-paniwalang tindi ng ganitong banggaan. Para magkaideya kayo sa asteroid na lumikha sa bunganga ng Charlevoix, isipin ninyo ang blok ng bato at metal na kasing laki ng bundok at gumagalaw ito sa bilis na 20 km kada segundo, isang bilis na napakabilis na halos mahigit 5 segundo lang ang lumipas mula sa pagpasok nito sa atmosfera hanggang sa tumama ang asteroid sa pundasyon ng Canadian Shield. Sa bilis na 72,000 km kada oras. Sa isang kisap mata, naglaho ang tumama at naging singaw. Naglabas ito ng enerhiya na katumbas ng sabay-sabay na pagsabog ng 50 milyong karaniwang bombang atomika. Sa mismong lugar ng tama, bilyong toneladang bato ang natanggal sa ibabaw ng mundo. Nalusaw at naging singaw. Ang nagliliyab na material ay umakyat at bumuo ng bola ng plasma na mas mainit pa sa ibabaw ng araw. Sa ibabaw ng 10 kilometrong lalim na butas, mabilis itong napuno ng nagbagsakang natutunaw na mga bato mula langit sa loob lang ng ilang minuto. Sa 100 kilometro mula sa sentro ng pagsabog o sa kasalukuyang lungsod ng Quebec, mas maliwanag pa kaysa sa araw. Kahit pa mula sa Montreal na 400 kilometro ang layo sa impact, makikita pa rin ang nagniningning na bola ng plasma na parang daan-daang araw ang liwanag. Sapat na iyon. Napakalakas ng radyasyong dulot ng pangyayaring ito, kaya agad nagliliyab ang lahat ng halamang na exposed sa loob ng 400 kilometro mula sa impact. Pagkalipas ng 3 minuto, bumuhos ang maraming tunaw na bato. Natabunan ang rehiyon ng lungsod ng Quebec sa ilalim ng 15 metrong debris bago pa dumating ang pader ng mainit na hangin. Isang shockwave na gumagalaw ng higit sa 2,000 km/h bilis na sapat para gibain ang mga gusaling kasing tibay ng mga bunker. 300 km pa sa antas ng lungsod ng Montreal, ang bilis ng hangin ay halos 1,000 km/h pa rin. Sa loob ng 850 km/h mula sa punto ng impact, lahat ng punong hindi nasunog ay natumba at pinag-uusapan pa lang natin dito ang ika-15 na impact, ang pinakamalakas na naitala sa ibabaw ng ating planeta. Para makumbinsi tayo, pumunta tayo sa Hilaga para matuklasan 500 km mula sa bunganga ng Charlevoix, ang bunganga ng Manicouagan na tinatawag ding mata ng Quebec. Nabuo 214 na milyong taon na ang nakalipas. Ang peklat na ito ay paborito ng mga astronaut na gustong kunan mula sa kalawakan dahil sa halos perpektong singsing nito. Dito, iniiwan natin ang mga epekto sa kontinente at tinatalakay ang pandaigdigang epekto. Ang ganitong uri ng banggaan, ayaw mong masaksihan habang ikaw ay nabubuhay, kahit pa sa kabilang panig ng planeta. Ang bunganga ng Manicouagan, ika-6 na pinakamalaking kumpirmadong banggaan sa mundo, ay doble lang ang laki kumpara sa bunganga ng Charlevoix. Kaya naman maaari nating isipin na ang dami ng enerhiya na napakawalan dito ay halos 2 beses na mas malaki. Ngunit ang bunganga na doble ang laki ay nagpapahiwatig ng enerhiyang napakawalan sa banggaan na 100 beses mas malaki. Isipin mong nagbabakasyon ka rito at tinatamasa ang tanawin sa isa sa pinakamalaking isla sa lawa sa mundo. Nabuo ito dahil sa pag-angat matapos ang banggaan at ngayon ay may malaking lawa na may mga dam. Biglang may nagsabi sa iyo na sa loob ng 7 oras may isang asteroid na kasing laki ng lumikha ng butas na ito. Isang tipak na mas malaki sa bundok blank ang tatama sa bunganga ng Manicouagan. Hindi na kayo nag-aksaya ng oras. Agad kayong sumakay at mabilis na nagmaneho papuntang timog. Pagkaraan ng 7 oras at pagdating mo sa lungsod ng Quebec,
800 kilometro mula sa tama, bumagsak ang asteroid. Maaaring mukhang ligtas ang 800 kilometro para sa iyo. Maliban na lang, sa kaso ng manikwagan, ang mga epekto na mararamdaman sa ganitong kalayuan ay halos pareho lang sa mararanasan ng mismong lungsod ng Quebec. Sa kaso ng Charlevoix, 9 na beses mas malayo ang distansya mula sa impact point dito. Bukod sa manikwagan, may 2 pang kilalang crater ng impact sa buong mundo na may diameter na humigit kumulang 100 kilometro. Ang Acraman crater ay nasa Australia at tinatayang 580 milyong taon na. Isa pa ang Popigay, natuklasan sa hilagang Siberia at nabuo 36 na milyong taon na ang nakalipas. Ito ang huling malaking epekto na yumanig sa buong mundo. Ang kapansin-pansin sa Popigay crater ay taglay nito ang daan-daang milyong-bilyong diamante na nabuo mula sa epekto ng banggaan. Ang asteroid na lumikha ng crater ay bumangga sa mundong may patong-patong na batong apog na maraming graphite. Sa 12 kilometro mula sa banggaan, sa makapal na balat na 1 kilometro ang kapal, nagkatugma ang mga kondisyon kaya nagbago ang ayos ng mga atom ng karbon dahil sa matinding presyon. Ang graphite ay naging diamante, kaya may ilang mikrogramo ng mamahaling bato sa bawat kubikong metro ng bato. Tinatayang ang Popigay crater ay naglalaman ng kabuuang 10 milyong tonelada ng diamante. 10 beses itong mas marami kaysa tinatayang dami ng lahat ng ibang reserba sa mundo. Hindi pa mina ang bunganga ng Popigay dahil ang diamante rito ay kasing liit ng buhangin. Kaya industriya lang ang interesado, hindi ang gumagawa ng alahas. At higit pa rito, ang bansang ito na gumagawa ng sintetikong microdiamond ay ayaw gamitin ang reserbang ito. Nasa ikatlong pwesto na tayo sa mga bungangang mahigit 100 kilometro ang sukat. Sa mundo, 3 bunganga lang ng epekto ang kilala na may lapad na halos o higit pa sa 200 kilometro. At kasama nito, pumapasok na talaga tayo sa napakakitid na larangan ng malawakang pagkalipol. Iniisip natin na ang mga epekto na maaaring magdulot ng ganitong kalalaking resulta ay nangyayari kada 100 hanggang 200 milyong taon sa karaniwan. Ang una sa mga ito ang pinakakilala sa lahat dahil ito ang naging dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur noong 66 na milyong taon na ang nakalipas. Ang krater na ito na may 170 kilometro ang diametro na tinawag na Chicxulub at makikita ninyo sa larawan ang laki nito ay matagal nang hindi na makikita sa ibabaw ng lupa. Kailangan pang antayin ang dekada 80 bago ito natuklasan. Nakatago ito sa ilalim ng makakapal na sedimento at bahagyang nakalubog sa dagat sa tangway ng Yucatan, Mexico. Matagal nang pinaghihinalaan ang pag-iral ng krater na ito, bago pa ito natagpuan matapos matuklasan sa mga batong nabuo. Mayroong hindi pangkaraniwang mataas na antas ng iridium. Isang elemento na karaniwang matatagpuan lamang sa bakas na anyo sa crust ng mundo, ngunit medyo karaniwan sa mga asteroid at mga kometa. Nangyari ito matapos ang serya ng pagbabarena sa rehiyong ito kung saan nakita ang maraming quartz. Nagulat mula sa mga impact breccia at mga mineral na nabuo sa napakataas na presyon, natuklasan ang kakaibang estrukturang ito na may lapad na 170 kilometro ang Chicxulub crater na malamang ay nabuo dahil sa pagbagsak ng isang asteroid na may 10 hanggang 12 kilometro ang diametro na bumangga sa mundo sa bilis na mga 20 km/s. Sabay-sabay silang naglabas ng enerhiyang katumbas ng bilyong atomic bomb. Dahil ang epekto ng ganitong banggaan ay dapat bigyan ng buong episode, hindi ko na ito pagtutuunan ng pansin. Tandaan nyo, nagpalipad ang pangyayaring iyon ng napakalalaking tipak ng tunaw na bato sa libu-libong kilometro, parang pangalawang epekto ng banggaan. Kasabay nito, binalot ng napakainit na abo ang halos buong planeta na hindi direktang nagpasimula ng malalaking sunog sa halos lahat ng kontinente. Sa 5,000 kilometro mula roon, sa Canada sa hilagang silangan ng Ontario, matatagpuan ang pangalawang pinakamalaking kilalang impact crater sa mundo. Dahil ang Sudbury Basin na nakikita ninyo sa larawan at may lapad na 60 kilometer, ay maliit na bahagi lamang na makikita pa sa ibabaw ng crater na may parehong pangalan na dati ay may sukat na halos
250 km ang diametro at labis na nabago at na-erode dahil sa matitinding proseso ng heolohiya. Ang bakas ng pangyayaring naganap 1.8 bilyong taon na ang nakalipas ay makikita pa rin sa mga bato ngayon na nagpapakita kung gaano kalakas ang naging epekto nito. Bukod sa ginawang parang impyerno ang mundo, ang kosmikong banggaan ay lumikha rin ng kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil sa pagpatunaw ng crust ng mundo, ang bumanggang may halos 15 kilometro, ang diametro ay nagbunga ng isang karagatan ng magma na may kapal na 2,000 metro. Sa paggana bilang isang napakalaking kaldero ng pagsasala, ang panandaliang karagatang ito ng tunaw na bato ay nagbigay daan sa mga pinakamabigat na metal na lumubog sa ilalim, sumiksik sa mga bitak sa paligid at sa paglamig ng magma na buo ang mga ugat na labis na mayaman sa metal. At iyan ang dahilan kung bakit ang basin ng Sudbury ay isang natatanging deposito ng metal sa buong mundo ngayon. Dito, may humigit kumulang 15 aktibong minahan na kumukuha ng mataas na konsentrasyon ng nickel, tanso, kobalto, bakal, ginto, platino at palladium. Pagdating naman sa gintong medalya, napunta ito kay Vredefort. Ang crater na ito sa Timog Africa ay isa sa pinakamatanda at kahanga-hangang impact structure sa ating planeta. Kahit na 2 bilyong taon na ito at marami na ring na-erode, nananatili pa rin ito. Tingnan mo ang singsing ng burol na napapalibutan ng nakatiklop na patong mula sa kalawakan. Isa lang ito sa 3 bahagi ng gitnang dome ng pag-angat na halos kasing laki na ng bunganga ng Charlevoix. Kasama na rito ang mga bahaging nakabaon at na-erode. Ang orihinal na laki ng bunganga ng Vredefort ay tinatayang 300 kilometro ang diametro, halos doble ng laki ng bunganga ng Chicxulub. Tulad ng epekto ng Sudbury, ang sa Vredefort ay nag-iwan din ng mga binhi ng pag-usbong ng isang kayamanan. Sa paggawa nitong mapapakinabangan ang mga yaman na kung wala ito ay mananatiling hindi maaabot. Ngayon, ang basin sa paligid ng dome ng Vredefort ang pangunahing pinagmumulan ng ginto sa mundo. Mga 30% ng lahat ng gintong nahukay sa kasaysayan ay mula sa rehiyong ito. Nangyari ito dahil sa pagdurog ng continental crust at pag-inject ng malaking enerhiya. Ang epekto ay parang malaking labadora na tunaw at naipon ang mga mahalagang metal sa mga bitak. Sinusundan ng mga minero ang mga ugat para makuha ang kayamanang laman nito. Ang bunganga ng Vredefort ay nabuo 2 bilyong taon na ang nakalipas. Noong panahong lahat ng nilalang ay nasa ilalim pa ng tubig at wala pang komplikadong buhay sa planeta. Walang duda, naramdaman ng mga sinaunang nilalang noon ang epekto nito. Ngayon, balikan natin sandali ang ating panimulang mapa. Sa tingin ko, napansin nyo rin na may kakaiba sa pagkakabahagi ng halos 200 na mga impact crater na ito. Karamihan dito ay nakatuon lang sa ilang rehiyon ng mundo. Ang Hilagang Amerika, Scandinavia at Australia ay maraming crater dahil 3 dahilan. Una, mas matindi ang pananaliksik sa mga lugar na ito. Pangalawa, malayo ang mga ito sa Ecuador, kaya hindi agad natatabunan ang mga crater. Nabubura ito dahil sa aktibidad ng mga organismo na naninirahan, nagtatakip at nagtatago sa kanilang mga hukay. Sa huli, ito ang pangunahing dahilan. Madalas sinaunang pundasyon ang mga rehiyong ito. Sa mapang ito, makikita ninyong kulay kahel ang pinakamatandang rehiyon ng planeta na hindi na nabago kamakailan. Dahil ba ito sa galaw ng tectonic plates, aktibidad ng bulkan o pagbuo ng bundok? Makikita natin na ang mga parte ng kontinente na tinatawag na kalasag ay doon din pinakamaraming natuklasang impact crater. Maliban sa Greenland, kung saan karamihan ng crater ay natatago sa ilalim ng polar ice cap. Kulang ang mga crater sa ilalim ng dagat dahil mahirap maabot ang malalalim na bahagi ng karagatan. Mabilis natatakpan ng makapal na sedimentong dagat ang lahat ng bagay doon. Mas mabilis ding napapalitan ang oceanic plate kaysa continental plate. Gayunpaman, kung titingnan ang mapang ito na pinagsama ang lokasyon ng lahat ng bagay na may sukat 120 metro, natukoy ang kanilang pagkawasa. Sa mataas na atmosfera ng mundo, mula 1,000, 974,200, 13, makikitang walang tiyak na direksyon ang pagdating ng mga meteorite. Sa madaling salita, napakahusay ng daigdig sa paghilom.
Dahil sa ngayon ay mayroon lamang itong 200 impact craters na makikita sa halos 4.5 bilyong taon ng pag-iral. Sa buwan na walang atmosfera, buhay o tektonikong aktibidad, bihirang maghilom ang mga sugat nito. May mahigit 300,000 bunganga na lampas 1 kilometro ang lapad. Makakakita ka rito ng playlist na magdadala sa iyo sa pagtuklas ng mga natatangi at madalas nakakaligtaang tanawin ng ating planeta noon.